Mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga bagay na kapag ginawa mo ay tiyak na di ka matitiis ng lalaking mahal mo. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay kisport na pwede mong gawin para di ka matiis ng lalakis, mag-message at magpasalamat lang sa lahat. Yan ang unang bagay kisport na kapag ginawa mo, ay sigurado sa katagalan na hindi ka rin matitiis ng lalaki. Alam niyo mga kisport, ang bagay na yun ay para sa mga babaeng gustong gumamit ng no contact rule. Sa mga babaeng gusto mo nang hindi mo na magparamdam sa lalaking mahal nila upang makita mo ang halaga nila. Alam niyo mga kisport, kung mag-no contact rule ka sa lalaki, siguro mas maganda na magpasalamat ka pa rin sa lahat. At humingi ka na rin ng tawad sa mga alam mong pagkakamali mo. Alam nyo kasi mga kinspard, mas tatalabang no contact rule kung sa huling pagkakataon ng usap nyo ay nagpakumbaba ka. Kaysa naman sa huling pagkakataon na mineses mo siya at nagkausap kayo ay naging toxic ka pa. Yung iba kasi bago mag no contact rule nangaaway pa eh. Puro pa drama. At kung ano-ano pang salita na hindi maganda ang iniiwan bago hindi magparamdam. Eh baka mas talong gustuhin niya na hindi ka na magparamdam dahil sa mga salita mong ganyan. Diba? Ngayon, magpasalamat ka. Para yun ang maaala-ala niya sa'yo sa mga panahon hindi ka na magpaparamdam sa kanya. Nagpakita ka pa rin ng kabutihan at pagpapakumbabang loob. Dahilan kung bakit ang isang lalaki ay talaga namang imbis na magmatigas ay maaaring magpakumbaba sa'yo. Lalo na sa mga pagkakataong namimiss ka na niya at nakukurious na siya kung kamusta ka na ka-inspired. At ang pangalawang bagay is para pwede mong gawin upang di ka matiis ng isang lalakis, medyo pagsilosin mo. Yan ang pangalawa kinspard. Alam niyo mga kinspard, sa totoo lang, hindi talaga maganda na sobrang pagsilosin mo ang partner mo. Pero medyo lang naman. Paano yung medyo kinspard? Eh, yung mga bagay na katama lang, let's say nag-post ka. Diba nag-post ka, syempre may mga nagko-comment dyan. O kung ano man yung comment sa post mo, eh di mag-thank you ka lang, ganon. Mag-thank you ka with emoji na nakasmile, mga ganon. Diba? Wala namang mali siya. Kasi sigurado ko i-stalk ka niyan eh. Bibisitahin niya palagi yung mga Facebook mo, Instagram mo, ganyan yan ka-inspired. Ikaw lang bahala, medyo pagsilosin mo lang ha, huwag sobra. Nakakadagdag yan upang ang lalaki ay talaga namang hindi niya gustuhin mawala ka ng lubusan. At matakot din siya na maagaw ka ng iba. Bagay na dahilan kung bakit siya ay hindi ka matitiis sa katagalan. Dahil sigurado ako mas talong tataas ang halaga mo kapag medyo nagseselos na siya sa mga nakikita niya tungkol sa iyo at sa buhay mo. At ang pangatlong bagay is na pag ginawa mo ay sigurado hindi ka matitiis ng lalakis. Minsan piliin mo din na tiisin siya. Ang pangatlo inspired. Alam niyo mga inspired, paminsan-minsan piliin mo rin na tiisin siya. Sa mga pagkakataong deserve mo naman na sabihin natin tiisin siya. Kasi yung iba nakukonsensya eh. Yung iba naaawa. Yung iba natatakot. Yung iba naman talaga namang nalulungkot. Alam nyo mga kinspired, kung bakit minsan nakakawawa ka, ay dahil hinahayaan mo na siya lang ang may karapatang magtiis sa'yo. Samantalang ikaw napakarupok mo, lagi ka nag-giveaway. At lagi ka nagtitiis na lang din. Ikaw lagi ang nagtitiis. Sa mga bagay na talaga namang para bang unfair na para sa'yo. Minsan siya naman ang tiisin mo. Lalo na kapag alam mong nasa tama ka. Tulad ng kapag ang isang lalaki talaga mang inaabuso ka na, masakit nang magsalita, palagi ka nang niloloko, talaga namang siya pang may karapatang di magparamdam sa'yo. Siya naman ang tiisin mo. Huwag ka di magparamdam sa kanya. Huwag mo siyang patulan. Talaga mag-no contact rule ka. Huwag mo siyang kausapin. Layuan mo siya at talaga namang ka-inspired. Kung kinakailangan ay humingi ka mo ng space upang makita niya na hindi sa lahat ng panahon ay kaya kanyang abusuhin at siya lang ang may karapatang tiisin ka. Bagay na talaga namang ka-inspired, magpapahanga sa lalaki tungkol sa iyo. Bagay na siguradong magpapabalik ng halaga mo sa isang lalaki sapagkat nakikita niya na kaya mo pala na siya ay tiisin din ka-inspired. At ang pang-apat na bagay ka-inspired na kapag ginawa mo tiyak na hindi ka matitiis ng isang lalaki kapag hindi mo nagdinawa yung mga ayaw niya. Yung pang-apat ka-inspired. Siyempre naman kung bakit ang isang lalaki talaga naman tinitiis ka ay dahil nagagawa mo yung mga bagay na ayaw niya. Pero kung ititigil mo na yan, hindi ka na matigas ang ulo mo, hindi ka na pasaway, hindi mo na talaga iniiwasan mo na yung mga bagay na
ayaw niya, sigurado ka inspired, hindi ka rin matitiis niyan dahil mamimiss ka niyan. Galit lang siya sa'yo dahil sa pagiging pasaway mo pero mahal ka niya. Diba? Tinitiis ka lang niya kasi nakakagigil ka, nakaka-bad trip ka. Dahil yung mga bagay na ayaw niya, yun pa yung ginagawa mo. Pero sa puso niya, mahal ka niya. Diba? Pero, diba, kailangan mag-adjust ka din para hindi naman unfair sa kanya. Yung ibang babae kasi, napaka-unfair din eh. Ang gusto, yung lalaki lang lagi mag-a-adjust sa ugali niya. Kaya naman ka-inspired bilang isang girlfriend o asawa, dapat yung mga bagay na ayaw ng partner ng lalaki sa'yo, yung mga bagay na ayaw niyang talaga namang ginagawa mo, ay huwag mo nang gawin pa. Upang di na kayo mag-away, lumamig na ang ulo niya sa'yo, bumalik na siya sa'yo, hindi ka na tiisin, pagkaayos na kayo, at talaga namang muli nang talaga namang magkaroon ng siglang inyong relasyon. Dahil hindi mo na ginagawa yung mga bagay na talaga namang nagpapainit ang ulo niya. At magkakaroon muli ng interest ang lalaki sa iyo, ka-inspire. At palimang bias pa na pag ginawa mo, itiyak na di ka matitiis sa lalaki, lumayo ka muna sa kanya. Yung palima, ka-inspire. Alam niyo mga ka-inspire, dahilan kung bakit ang lalaki masyadong ma-pride sa iyo, at tinitiis ka ngayon, at pakiramdam mo, hindi ka na niya mahal, at para bang feeling mo na abuso ka na, kasi alam niya na talaga namang okay lang na gawin niya yung mga bagay na yun sa'yo na nakakasakit sa'yo. Akala niya kasi kayang-kaya mo. Akala niya kasi napaka-martir mo. Akala niya napakatibay mo. Hindi niya alam ganun ka lang talaga katanga. Hindi niya alam ganun ka lang talaga kabobo pagdating sa kanya. Kaya inspired, itigil mo yung mga bagay na yan. Na mas talo nagpapalaki ng ulo ng lalaking mahal mo sa'yo. Hindi mo alam, bukod sa lumalaki yung ulo niya, tumataas ang pride niya, lumalayo na rin ang loob niyan sa'yo. Dahil bumababa ang value mo. Dahil ikaw mismo, binababa mo ang value mo. Sa pamamagitan ng titiis ka, sa pag-uugali niyang di maganda, sa mga ginagawa niyang di maganda, sapagkat ka-inspired, mahal mo siya. Ang totoo, talaga naman kung magagawa mo na lumayo paminsan-minsan o lumayo ng lubusan, sigurado ka-inspired. Makikita niya ang value mo, mararamdaman niyang mahalaga ka, hahabulin ka niya, at sigurado sa katagalan di ka rin niya matitiis, sapagkat marirealize niyang lahat ng mali niya sa mga panahong lumayo ka sa kanya, ka-inspired. At ang pangalan na bagay kasi kapag ginawa mo, itiyak na di ka matitiis ng lalakis. Huwag ka lang needy at makulit ka pang huli ka inspired. Alam niyo mga inspired, kapag hindi ka na ganyan, sigurado ang lalaki ay mamimiss ka talaga lalo. Hindi kasi nakakamiss at hindi nakakataas ang value at mas lalong mataturn off ang lalaki sa'yo pag masyado kang needy at masyado kang makulit. Dahil ang pagiging needy ay ang pagiging baliw sa lalaki. At ang pagiging makulit ay tanda ng paghahabol. Diba? Yun yung mga bawal, yun yung mga X sa atin, diba? Huwag kang maghahabol, huwag kang mababaliw. Ibig sabihin, huwag kang magmamahal ng sobra. Pero yung pagiging needy at pagiging makulit, parang gano'n na rin yun. Pagkabaliw at paghahabol. Napakakulit mo, napaka-needy mo. Kaya tigil mo yan. Upang ang lalaki ay hindi tuloy-tuloy na bumaba ang value mo sa kanya at hindi mawala ang interest niya sa'yo. Pati na ang attraction at hindi siya mapunta sa iba sapagkat ka-inspired. Delikado ang ganyang sitwasyon na bumababa ang halaga mo sa kanya dahil malamang sa malamang napupukaw ng mata niya o isip niya at puso niya sa ibang babae. Talaga naman ka-inspired. Huwag kang ganyan, di ba? Huwag ka nang needy. Huwag kang laging available, huwag kang makulit. Huwag ba lagi magparamdam at talagang magkaroon ng tapang na lumayo paminsan-minsan. Huwag pang magparamdam palagi. Upang ang lalaki ay talaga namang siya ang hindi makatiis sa'yo. Laging mag-effort sa'yo. Hindi makatiis na humabol sa'yo. Hindi makatiis na talaga namang puntahan ka, kausapin ka, talaga namang ka-inspired, pakisamahan ka. Dahil nakikita niya na hindi ka sobra kung magmahal sa kanya. So, sa mga sikreto, inspired, dapat mong tandaan, dapat mong gawin upang di ka matiis ng sa lalaki. Itigil mo na pagiging needy mo. Magmahal ka lang ng sapat. Huwag ka nang makulit. Huwag kang maghabol. At talaga namang respetuhin mo ang pagkababae mo, ka-inspired. Mga lang po, salamat po mga sa pagtapos po ng vlog dito. Please nyo pong kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din po tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pasubscribe mga mga take na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bagong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimamas lang po ako sa aking Facebook, open profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig or relationship,
Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!